Magandang araw mga sis, nandito kami ngayon sa Ali Mall. Kasama ko ang dalawang anak ko at ang pamangkin ko si Kendra. Dito ako nirecommend ng hipag ko na si Ate Annabel. Classmate niya sa San Juan Municipal High School, ang optometry na titingin sa mata ng anak ko. Hindi ko lang pala na itanong ang pangalan niya. So ngayon, nasa loob na yung anak ko, chine-check ng kanyang mga mata. Ang sabi ng classmate ng ate ko, mataas na daw ang grado ng mata ng anak ko. 200 na kabilaan ang mga mata niya. Lumabas muna pala kami ng store dahil isang oras pa bago namin makuha ang salamin. Paglabas nga namin, nakita ng munsong anak ko ang train. 50 pesos nga pala isang tao, 2 ikot na yon. Mas mahal pa pamasahe papuntang Cubao. Pinabigyan ko na nga pala ang bunso ko sa part na to kasi ang gusto talaga niya makapag-ride sila ng kuya niya. Hindi ako pumayag kasi mahihirapan akong ayain silang lumabas. Parang gusto pa naman ubusin ng mga to ang pera para sa token. Akala siguro nila marami salapi ang mga magulang nila. Alam ko minsan lang sila maging bata at mag-enjoy sa mga bagay na gusto nila. Pero para sa akin, hindi kailangan masunod lahat ng gusto nila. Paano kung tumatak sa isip nila na kaya ko pa nang ibigay? Pero sa kabila nun, hirap na pala kami mag-asawa sa pag-budget. Basta pinaliliwanag ko na lang sa kanila na darating tayo dyan isa-isa lang. Nagigas naman nilang sinasabi ko, pero pag alam nilang sahod na ng papa nila, magtatanong na sa akin mga anak ko kung magkano binigay sa akin ng papa nila dahil gusto magpabili ng laruan. Pero pinagagalitan ko sila, sabi ko, hindi magandang magtanong pag tungkol sa sahod. Siguro ganun talaga ang mga bata, pabili ng laruan, pero hindi naman nila laro. Yung mga laruan nga nila sa kwarto, pinagtatapon ko na nga yung iba kasi sobrang dami na. Minsan ang hirap din maging magulang kasi ang hirap nilang paliwanagan. Ideal Vision Center nga pala ang pangalan ng store nila. Second floor sa taas sa McDonald Ali Mall, Cubao, Quezon City. 1,495 paggawa ko sa salamin ng anak ko. Nagad nga pala ako ng 1,000 para sa anti-radiation. Mahilig kasi sa gadget ang anak ko. Tinatakas niya ang phone ko pag nakikita niya naka-charge. At gumigising siya na mas maaga sa akin para makapag-cellphone. Di ko naman matago dahil nag-a-alarm ako sa umaga. Mga sis, try nyo na magpagawa dito. Mababait na at maasikaso pa ang mga staff dito. Nakuha na pala namin ng salamin. Tuwan-tuwa ang anak ko. Ayan, pasayaw-sayaw pa siya. At nagpaalam na kami sa staff. Yun lamang po. Bye-bye!